What's up mga kamani magnet? Narito na naman tayo para alamin ang mga pagkain na bawal ihanda sa bagong taon 2025. Alamin natin ang mga pagkain na to para hindi mo maihain sa bagong taon o pagsalubong ng taon. Alam naman natin na nagsasalo-salo ang pamilya, ngunit huwag mong ihahain ang mga puting pagkain katulad ng tofu, ng puto o kahit anumang puting pagkain dahil nakakaengganyo ito ng isang kahirapan o pagkaubos ng pinansyal na aspeto sa iyong buhay. Kaya naman kung ayaw mo na maubos ang pinansyal na aspeto na yung pinag-ipunan ng buong taon, ay huwag mo nang ihain ang mga puting pagkain na makapag-a-attract ng pag-bagal ng pag-unlad at pag-asenso mo sa buhay. Kaya mas mainam na ang pagkain na to ay iyong maiwasan para maiwasan mo rin ang kahirapan. Ito naman kasi ay mga pagkain hindi mo dapat inihahain. Ang mga pagkain tulad ng crabs, seafood na mga yan, shrimp ay hindi rin dapat na ihahain. Katulad na lamang kapag sila ay nasa karagatan, urong-sulong ang kanilang paglangoy ni hindi sila umuusad pa-forward. Kaya naman kapag ganito ang inyong inihain sa hapagkainan sa pagsalubong ng bagong taon, magiging mabagal din ang pag-usad ng pag-asenso mo sa buhay. Ang pag-asenso mo ay hindi magtutuloy-tuloy at ito'y babagal. Kaya naman kung ayaw mo ng stagnant na buhay o pagbagal ng pag-unlad o pag-asenso, mas pipiliin ko nang hindi ihain sa loob ng bagong taon ang mga pagkain na to upang ang pag-asenso mo ay magtuloy-tuloy. Dahil kapag ito ang nakahain, sumisimbolo ito ng pagbagal ng success sa iyong buhay. Imbis na ikaw ay magtatagumpay, ito'y urong-sulong talaga sa iyong buhay. Iwasan mo rin ang paghahain o paghahanda ng mga manok sa hapagkainan. Alam naman natin na katulad ng mga manok, isang kahig, isang tukang mga yan. Kaya naman kapag ito ay naihain mo sa pagsalubong ng bagong taon, ganito rin ang iyong mararanasan. Buong taon kang maghihirap at magiging isang kahig, isang tuka. At ayaw naman natin na maranasan mo ang mga bagay na yan. Kaya't mas mabuti nang iwasan mo ang paghahanda ng mga manok sa hapagkainan sa pagsalubong ng bagong taon para maiwasan mo rin ang anumang kamalasan na maaaring maidulot nito sa iyong buhay. Sapagkat kung iyong mapapansin, karamihan sa mga naghahanda ay walang manok sa pagsalubong ng bagong taon. Mas mainam na lechon dahil ang lechon ay abundance sapagkat ang manok naman ay paghihirap ang maidudulot. Hindi rin na iniengganyo na maghain ng mga beef sa hapagkainan. Alam naman natin na pag ito ang nakahain sa iyong hapagkainan, magiging mabagal ang pag-usad ng pag-asenso lalo na kung ikaw ay nagninegosyo. Ang pagkatunaw ng beef ay masyadong mabagal sa iyong katawan, kaya naman sumisimbolo rin ito ng pagbagal ng pag-asenso o pag-unlad mo sa buhay. Kaya naman, kung ikaw ay nagtatrabaho at gusto mo ng success, iwasan mong maihain o maihanda ang ganitong uri ng pagkain. Kung ikaw naman ay nag-aaral at gusto mong umasenso, mas mabuting huwag ka na rin maghanda ng ganitong uri ng pagkain. Sa pagsalubong ng bagong taon, mainam na may noodles sa pagkainan, pero tiyakin mo na ang mga noodles ay mahahaba at hindi putol-putol sapagkat ito kasi ay sumisimbolo sa mahabang buhay. Paano na lamang kung putol-putol ang noodles o mga pansit na ihain mo sa hapagkainan? Ito'y magsisilbing dahilan din para ang iyong buhay ay maging maiksi. Ito kasi ang sinisimbolo nito. Kaya naman kung nais mong magkaroon ng isang mahabang buhay, mas mainam na mahahabang pansit
ang ihahain mo sa hapagkainan para ito rin ang magkaganap sa iyong buhay. Walang masama sa mga bagay na to kung ito'y iyong paniniwalaan sapagkat marami nang gumawa nito at ito naman ay naging replika ng magandang buhay na kanilang inaasam sa kanilang buhay. Humaba ang kanilang buhay dahil din ganito ang kanilang ginagawa. Mga catfish ay hindi rin maganda na inihahain sa pagkainan sa pagsalubong ng bagong taon sapagkat ang mga ito ay madalas na nakikibakas sa karagatan kung kaya't ito ay magre-representa rin sa iyong buhay. Maraming pagsubok ang iyong pagdadaanan at makikibaka ka sa buong taon ng kahirapan. Kaya't naman kung ayaw mong makibaka sa kahirapan o maging mahirap ang taong 2025 ay mas mainam nang iwasan mo ang kumain ng catfish na yan. Pwede kang maghanda ng bangus na buo pero wag na wag mong ihahanda sa hapagkainan ang mga catfish kung ayaw mong ang buong taong 2025 ay maging mahirap sa iyo. Ito kasi ay nire-representa ng mga catfish ang pakikibaka sa buhay na dala ng kahirapan. Ang mga hollow bread ay hindi rin mainam na inihahain sa hapagkainan. Alam mo bang ang mga tinapay na may bula na yan ay hindi rin ginugusto ng mga panadero. Ito kasi ay nagbibigay ng senyales na ang pagiging mahirap ay magiging simbolo ng iyong buhay kapag ganito ang uri ng tinapay na nakahain sa iyong hapagkainan sa pagsalubong ng bagong taon 2025. Mainam na ang iyong ihahain ng mga tinapay ay bilugan kung saan walang hollow bread ang nakalakip dito para sa ganun ang kamalasan ay maiwasan mo at hindi mangyari sa buhay mo. Simple lamang kung titignan pero ang laking bagay nito kung iyong maiiwasan dahil sa pagpasok ng taong 2025 ay maiiwasan mo rin ang maaaring idulot nitong kamalasan sa iyong buhay. Kaya ngayon pa lang ay umpisahan mo nang iwasan. Huwag na huwag mo ring hahayaan na sa hapagkainan ay nauubusan o nasasaid ang iyong mga plato as in simot na simot ang mga ito. Yung iba nga ay dinidilaan pa ito. Huwag mong gagawin ang bagay na to dahil magre-representa to ng mahirap na buhay. Magre-representa ng kahirapan. Simot-simot ang magiging buhay mo sa taong 2025. Kaya naman kung ayaw mong masimutan o ayaw mong mawalan o masiruhan, huwag mo ring uubusan ang mga platong iyong huhugasan. Mas mainam na mayroong mumo o natira dyan para sa ganon, hindi rin maging simot-simot ang iyong maging kapalaran. At yan lamang po mga ka-money magnet sa araw na to. Thank you very much.